Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin yung pagpapa-shoutout or pag-introduce ni Raffy Tulfo dito kay Ka Eli Saludar. No? Very recent lang, naglabas po ng blind item itong si Attorney Claire. No? And dun sa kanyang mga sinabi, nag-iwan po siya ng mga clue which is na decrypt ni Caio. Kung sino nga ba itong pinapatungkulan ni Attorney Claire. Ngayon, yesterday hindi ko pa pinapanood eh. may portion lang nung live ni Raffy Tulfo ang napanood ko, which is basically, yun nga, ini-introduce ni Raffy Tulfo etong si Eli Saludar. No? Isa sa mga pinapaano niya ng subscription. So, kailangan pa ba natin tanungin si Attorney Claire kung sino yung blind item niya? Diba? May ganun pa ba? Kailangan pa ba ng mga ganung eksena? Parang hindi na yata. It's an understatement if you have to parang question Attorney Claire. Attorney Claire, sino ba yung blind item mo? Diba? So ngayon, gagamitin muna natin si Caio. Caio, magpagamit ka ha. Yan, pakinggan natin si Caio dito. Na media man. Diba? Noong una, kinontent natin siya. Kinontent natin siya dahil in-strawman niya. Ito yung ginawa niya. Ginamit niya si Robin Padilla as his way of entry para tumira kay Atty. Libayan. Diba? Nakita niyo naman. Absurd yung argument. Sabi niya, parang nilait yata si Atty. Libayan daw si Robin Padilla, pati yung mga Muslim. Sabi ko, nasaan doon yun sa Muslim? Eh di sama mo na Pinoy. Hindi lang naman kasi Muslim bumoto sa kanya kung nga point mo. Bakit Muslim? Sabi ko, ginagamit mo kasi sino? Si Robin Padilla para umatake kay Atty. Libayan. Pero ang tunay na position mo, Raffy Tulfo. Style Bolok, di ba? O, di pangalawang content. Kay Atty. Libayan at Atty. Claire naman. Ginamit niya naman yung mga senador para hindi na naman halata. Gumamit na ibang senador para umatake doon sa dalawa, kay Atty. Libayan at Atty. Claire. Sinunog ulit natin. Di ba? Sunog na sunog. Tandaan niyo ba? Yung huling nag-establish ako ng connection sa Shangri-La na vlogger ni Idol. Anong naging move ni Idol? Shoutout niya. Do you remember? In-introduce niya. Do you remember kung ano yung naging move ni Idol? Yes, carbon sunog. Pero ano yung naging next move? Shout out, of course! Shout out. Pakilala niya. Kasi hanggat kaya na itago ng hindi halata, that can create more damage, papabayaan lang. Pero since sinunog na natin, napilitan na si Idol. I-shout out. Mas maganda yung ganyan, Idol. Bakit? Mas maganda na, alam na yung kalaban in plain sight. Diba? Ano yung mga hidden tactics, walang patago, wala namang ganon. Kaya hindi mag-work dito yan. Bro, wag ka. Sabi ni RT, very informative yun, madaming matutunan. Translate lang eh. Eto na. Ito, confirmation natin. Predicted, same pattern. May bigayan ba or pakailang may shoutout? Namiss ko na live mo, wut. Screenshot ka na naman. Old style. Ito na nga. Ngayon lang to. Live pa nga, oh. Pang wanted sa... Ay, nangyari. Idol lang sa aking banyo. Million followers naman po. Account. Melo Yap and Elisa. Si Melo Yap.
threads. Ayan. And Okay. of course, yung Nabanggit kanina si Eli Saludar, si Melo Yap. I-follow niyo rin. Nabanggit mo si Eli Saludar. Nabanggit mo. Tapos ngayon si Melo Yap. Ano to? Team Shangri-La? Shangri-La ba yan? Roleplay o payroll? Oh. Mas maganda na yung alam, di ba? Oh. For the views, gato. Team for the views and team payroll. Team ka payroll. Oh, di ba? Bro, kaya mo bang mag-reaction video na walang pinapakitang emotion pati speech? Ka payroll. Oh, di ba? Melia, bakit? Sana pinakita niya channels. Oo, di ba? Yun din pintas ko nung una. Nung una kasi sinoutout ni Shari, si Melo Yap. Sabi ko, ikaw na idol mag-shoutout, ipakita mo yung channel para naman magkaroon ng subs. Tamo, hindi na dagdagan. Pakita mo na, idol. Ikaw naman, oh. Napadaan lang naman. No need na si Atty. Claire sa debate. Kay Kayo na lang siya mag-debate. Ako. Gusto ko. Atty. Claire, sinamon mo si vlogger Media Man. Iano natin yan. Iset mo yan. Diba? Parang lawyer versus Media Man with extensive experience. No? Tingnan natin kung yung extensive experience ni Media Man will suffice dun sa magiging nung debate. Diba? Ang tanong din yung consideration ba puro puro Senate rules lang ba? Meron bang ibang, sabihin na lang natin, may ibang laws din kaya ang pwedeng naka-anchor sa mga ng Senate rules? Diba? Siguro pagdating dyan sa bagay na yan, halimbawa, may Senate rules ka na, diba? May Senate rules tayo. Sa Senate rules, may naka-anchor din na tawag dito. May naka-anchor din na batas. Like say for example, we're gonna use the story ng Farmally. Nag-file yung executives ng Farmally sa Supreme Court sa pang-aabuso ng mga senador doon sa naging hearing nila regarding sa Senate sa Farmally issue, if you remember that. Hindi ba nagbaba ng desisyon ang Senate ang Supreme Court na meron di umano pang-aabuso base ito sa desisyon ng Supreme Court. Meron pang-aabusong naganap sa pagde-detain dito sa mga Farmally executives ng mga senador. So dineclare yun as null and void yung ginawa ng mga senador. Pagdating na dyan sa aspeto na yan, I think mas meron laban si Atty. Claire. Okay? Kung batas at batas lang pag-uusapan, Senate rules lang pag-uusapan, naniniwala ako na malaki ang laban ni Atty. Claire. Pero interesado rin ako marinig kung ano yung gustong palabasin dito ni Eli Saludar, no? Sa kanyang naging komento kay Atty. Claire na medyo na-tick si Atty. Claire. Doon din ako ako marami naman din nagre-react kay Atty. Claire. 'Di ba? If you recall that, marami rin naman nagbibigay ng reaction kay Atty. Claire. That is opposite ng kanyang sinasabi. Pero bakit kaya dito kay Eli Saludar medyo na-tick siya? Hindi kaya dahil maliban sa magkasama sila sa isang network, tinuturing ni Atty. Claire na kaibigan itong si Eli. 'Di ba? Kasi kayo magkaibigan kayo, tapos tinira mo si Atty. Claire ng ganyan. Siyempre masasaktan yun. Bilang kinikilala kanyang kaibigan. Kasi kung may problema ka sa kanya, 'di ba? Kung may issue ka sa sinasabi niya, bilang magkaibigan, sana in-approach mo si Atty. Claire in a personal level.
privately mo siya kinausap. 'Di ba? Na sabihin mo, "Attorney, hindi naman yata tama yung sinabi mo," 'di ba? Off-air. Pero kung babanatan mo siya on-air, tapos malalaman namin na may connection ka kay Raffy Tulfo, gets na namin 'yon. 'Di ba? Gets na namin 'yon. But ang tanong diyan, is it worth it? No? Para kay Ka Ellie Saludar. Alam niyo sa totoo lang, no, mukha naman itong si Ka Ellie, mukha naman 'tong ano, batikan. No? Matino, straight na media man. Okay? Kahit pa kung titingnan natin 'tong kanyang mga post sa Twitter, makikita mo rito na avid supporter siya ni Leni Robredo at wala naman tayong problema diyan. Okay nga 'yun, eh, 'di ba? So, obviously as a media man, etong si Ka Ellie, he's favoring yung mga tawag dito, mga politicians. Ayan, oh. Oh, kitang-kita naman. Puro Leni Robredo yung ano niya. 'Di ba? Karamihan ng post niya rito is Leni Robredo. Grabe yung suportang ginawa niya kay Leni Robredo. Pero ang tanong diyan, kung paano ba siya kay Leni Robredo, or rather kung paano siya kay Raffy Tulfo ngayon, na inaatake niya yung mga kasamahan niya, na hindi umaayon, no, or hindi kapareho niya ng opinyon o paniniwala, inaatake niya rin. Gaya ng ginagawa niya ngayon kay Attorney Claire. Kasi when it comes to Attorney Claire, no, lahat naman tayo wala kaming pinipersonal pagdating kay Raffy Tulfo. Ako personally, hindi ko naman pinipersonal si Raffy Tulfo. Kung papanoorin natin yung mga videos nila Attorney Claire at saka Attorney Libayan, if you want to interpret yung mga videos nila personally, nasa sa'yo, kasalanan mo yun. Pero the way we see it, puro very objective. 'Di ba? Very objective. In most cases, laging lahat ng reaction nila, lahat ng commentary videos nila about Raffy Tulfo is naka-anchor sa mga batas. Kung si Raffy Tulfo, ina-appreciate, no, yung pagki-criticize sa kanya ng mga taong gaya namin, hindi siya sisitahin at hindi siya papansin ng mga taong gaya ni Congressman Marcoleta, Secretary Jing Paras. 'Di ba? Kung tama yung ginagawa ni Raffy Tulfo, hindi siya bibigyan ng ganitong klaseng atensyon ng mga retiradong opisyal. Kung tama yung ginagawa ni Raffy Tulfo, imaginein mo, halimbawa na lang sa'yo, Ka Ellie. Hindi ko alam kung sino mas kilala o sikat sa inyo ni Ka Tunying. 'Di ba? We know naman na he's a very Marcos supporter, no? Obviously, one, siya ay INC, no? Alam naman natin ng ng INC, nire-recommend nila kung ano nire-recommend nila, most of their parishioners, no, yung mga nila, kasama nila sa pananampalataya, sinusunod. If not all, but most. Pero hindi niya kailangan atakihin yung mga taong umaatake kay BBM. 'Di ba? Gaya ng ginagawa mo kay Attorney Libayan or kay Attorney Claire. O baka inuuna mo lang sila, susunod mo na kami. Pasensya ka na, Ka Ellie, pero if I may say this, ako hindi naman ako, I'm not really into making reactions sa mga supporter ni Raffy Tulfo, Pero you will be one of the exemption. Alam mo kung bakit? Kasi nanghihinayang ako sa iyo, 'Di ba? Nanghihinayang ako sa pagkakaibigan mo na itinapon mo kay Attorney Claire. That's one. Number two,
Nahinayang ako dahil matagal ka ng isang media man. 'Di ba? You know that for a fact. Tapos masisira ka lang dahil sa pagdikit mo kay Raffy Tulfo. 'Di ba? Bakit ko nasabing masisira ka lang? Pakinggan mo yung sinabi ni Attorney Claire. Para sa'yo talaga yun. Ikaw na ikaw yun. Unang bugso pa lang nasira ka ng bigla eh. Nasira ka ng bigla sa amin. 'Di ba? I was even there watching your live kasi alam ko nga isa ka sa mga kasamahan ni Secretary Parase. Pero nung sinabi mo na parang walang kaso, parang walang kliyente itong si Attorney Libayan, you know nothing about him. Yung mga reaction niya, request lang yun ng mga tao eh. He is a very busy lawyer. At saka, coming from you, 'di ba? Coming from you, Ka-Ellie, isang batikan na mamahayag, no? Baka mas kilala ka pa nga kay Katunyig eh. Pinababa mo yung pagkatao mo sa pag-atake mo kala Attorney Libayan at saka kala Attorney Claire and for saying those things. Parang bigla mong binasura yung mahabang panahon na inalagaan mo yung reputasyon mo. Phew. Diba? Nasaktan ka ba sa sinabi ni Attorney Claire? Sakit, no? Siguro nga kay Attorney Claire tingin niya sa'yo kaibigan. Pero ikaw hindi yung naging tingin mo kay Attorney Claire. Kaya ganun na lang yung pag-ataking ginagawa mo. Sa totoo lang, we all know naman no, sa lahat ng mga sumasabaybay kay Attorney Claire. Si Attorney Claire yung napaka-rare para mag-react. Pero nakuha mo yung attention mo eh. Nakuha mo yung attention niya. Nung nakuha mo yung attention ni Attorney Claire, yun yung attention na hinihingi mo. Yung masabi ni Attorney Claire ko anong klase kang media man. Diba? Bigla yung credibility mo, biglang nawala. Tinapon mo sa bintana. Sana worth it, no? Sana worth it. Kasi so far, kung may problema or may mali dito kila Attorney Claire o kila Attorney Libayan or iba sa amin, di sana kami na yung sinusunog nila Congressman Marcoleta, Secretary Jing Paras. Hindi eh. Si Raffy Tulfo may problema. And take note mas malalim na yung tinitingnan ni Congressman Marcoleta pagdating kay Raffy Tulfo. Diba? Ikaw ba kung sabihan ka ng same feathers, flock together, papayag ka? Ka-Ellie? Nakakainayan ka sa totoo lang. Pero worth it din naman na pinakilala mo yung sarili mo. Sa paraan na hindi namin, sabihin na lang natin, hindi namin ine-expect na ganun ka. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. As always, sa tingin nyo, ito na lang tanungin ko sa inyo ano sa tingin nyo magiging future ni Ka-Ellie
dito sa kampo ni Idol Raffy Tulfo. Hindi ko magets eh. Ito yung hindi ko magets eh. May mga personalidad na dumidikit kay Raffy Tulfo. Hindi natin alam kung anong pakay kay Raffy Tulfo eh. Ito ba ay organic supporter ni Raffy Tulfo? O may mga ipinangako ba dito si Raffy Tulfo? We don't know. Kasi sa totoo lang, mas dumadami na yung mga tao, mas marami na yung mga taong sinusuka si Raffy Tulfo kaysa ginugusto siya. And yet, itong si Raffy Tulfo, every now and then, may mga ina-unlock na mga personalidad. And not only that, imagine niyo, kung di niya tadtarin ng kaso itong si Attorney Libayan, is mag-i-introduce siya ng mga taong tatadtarin din si Attorney Libayan online. Diba? So, bakit ganon? Does that mean na ineffective yung mga taong pinapakalat niya? Ang hindi nalalaman ng mga tao, kung paano sinisira ni Raffy Tulfo yung pagkatao niya sa loob ng Senado, nagre-reflect din yun sa mga taong nagtatanggol sa kanya. Diba? Very recent lang, dismayado na naman si Senator Pia Cayetano kay Raffy Tulfo. Nowhere to be found sa kanyang Senate hearing. Bakit kaya? Congressman Marcoleta, sinisingil na si Raffy Tulfo. Ano nagagawa niya as a committee chair ng Energy? Yan yung klase ng taong sinusuportahan ninyo. Kung ano magiging kasiraan yan, kasama kayo. Tsaka alam nyo, ito lang din nung struggling, ito favorite line to ni Raffy Tulfo. Nung struggling media man itong si Raffy Tulfo, ito bang mga to nakakasama ni Raffy Tulfo? Tsaka sinabi niya hindi daw siya tatakbong presidente. Sinabi rin naman ni na hindi siya tatakbong presidente ni Erwin Tulfo. Meron bang vested interest itong mga taong to kay Raffy Tulfo? That we don't know. Eventually, malalaman na lang din natin yan. Kailangan, kung halimbawa, dumating man yung araw na lumubog si Raffy Tulfo sa kanyang kinakaupuan, sana wag niyong pababayaan si Raffy Tulfo. No? Sana makapitan niya kayo. Baka balang araw, bigla niyong iwan din sa area eh. Hindi magkakaalaman tayo. Kung ano ba talaga ang tunay na pakay niyo kay Raffy Tulfo. Naniniwala ba talaga kayo sa mga pinaglalaban niya? O meron pang ibang rason kung bakit kayo nakadikit sa kanya? Anyway guys, again, basahin na lang natin ang comment section nyo right after this.